Hindi ko talaga alam ang pipiliin kong panty dito, Gina. Naguguluhan ako. Ito bang tibak o itong normal na panty lang na may flower design na gusto ko? Isa na yata iyon sa pinakamabigat na desisyon na ginawa ni Maring. Ang pumili ng panty. Kung bibilangin sa isang taon, mga 5 beses lang yata siyang bumili ng panty. Bukod sa mahal, mas gusto niya rin kasi na huwag nang magpanty. Kapag lumalabas, doon pa lang siya magsusuot. Ngayon, naiintindihan niya na ang kanyang lola na ayaw magsuot ng panty at palagi lang nakaduster. Mas magaan pala sa pakiramdam, parang nakakahinga ang dapat na itago. Bakit ba naman kasi tibak? Tanong ni Gina sa kanya habang tinitingnan ang magazine na tinitingnan niya rin. Nahihiya siyang umiti. May plano kasi ako. Ibibigay ko ng sarili ko kay Glenn sa anniversary namin. Dapat magandang panty at bra ko. Suminghap si Gina. We, hindi nga. Seryoso ka ba? Baliw ka. Kaya pala mga sexy underwears ang hinahanap mo. Eto ng tibak kasi magpapatuso ka naman kay Glenn. Nalaki ang mga mata ni Maring. Hoy, yung bibig mo naman. Hindi ako sanay. Mas hindi ako sanay sa'yo. Anong naisip mo at biglang gusto mo nang ibigay ang sarili mo? Natatawang tanong sa kanya ni Gina. Napangiti naman si Maring. Siyempre, malapit na kaming mag-5 taon. Saka patapos na siya sa pag-aaral niya sa Maynila. Pinag-uusapan na namin yon. Saka, sure na naman ako sa kanya. Sure na sure ka talaga ah. Panunokso sa kanya ni Gina. Tibak na lang ang bilhin mo. Napanguso naman si Maring. Kaya lang, nanghihinaya nga ako. Kung bibilhin ko, 1 beses ko lang magagamit. Kung itong normal na panty na may flowers, eto, sure ako mas komportable akong gagamitin to sa pang-araw-araw. Natawa na lang si Gina. Eto na lang lingerie para medyo demure. Saka, huwag kang manghinayang no. Dapat, memorable ang first night mo. Sandali siyang nag-isip. Tama naman si Gina. Gusto ni Maring na maging memorable ang first night nila ni Glenn. Kaya natagpuan niya na lang ang sarili na binibili ang itim na lingerie na gusto niyang suotin sa unang karanasan niya. Oh, isda kayo dyan! Isda kayo, galunggong, tilapia, kung anong gusto nyo. May hipon din kami. 60 na lang ang kalahati. Bulalas ni Maring habang nagtitinda ng mga isda sa pwesto niya sa palengke. Yon ang hanap buhay niyang minana niya pa sa nanay niyang pumanaw na. Mag-isa na lang siya sa buhay dahil pareho nang wala ang kanyang ama't ina. Kaya nga lahat ng mayroon si Maring, ibinubuhos niya na lang sa nobyo niyang si Glenn. Pakiramdam niya kasi walang kabuluhan ng buhay kung sarili niya lang ang iniintindi. Last na to! Bilhin niyo na para makauwi na ako! Sabi pa ni Maring at naghagis ng tubig sa patungan niya ng isda. Ay, malansa! Napakamot na lang si Maring sa kanyang pagiging clumsy. Nabasa ang apron niya pero may naramdaman din siya sa paldang suot. Siguradong malansa na rin ang kanyang damit. Ate, pabili po! Sabi sa kanya ng bumibili. Napangiti naman si Maring. Salamat naman, ibibigay ko to sa'yo ng mura. Nang matapos, naglinis na siya ng kanyang pwesto. Nang maayos na, saka na siya umalis. Dalang kanyang bag, abala siya sa kanyang cellphone. Nagte-text si Maring kay Glenn na wala pang reply sa kanya sa loob ng 3 araw. Ano kayang nangyari sa kanya? Bakit kaya hindi siya nagre-reply? Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko, sabi ni Maring sa sarili habang naglalakad. Napabuntong hininga na lang siya at itinago ang cellphone. Mamaya niya na lang tatawagan ang kanyang boyfriend. Baka busy lang kaya hindi pa makatawag at makapag-reply sa mga text niya. Napatingin siya sa mga turistang nasa pantalan. Mukhang peak season na naman at pupunta ang mga ito sa kabilang isla. Napangiti si Maring. Nakapunta na sila doon dati ni Glenn. Doon sila nag-date at doon niya ito sinagot. Oh, nandito na ako. Titingnan ko ng iniwang lupa ni Mama. Titingnan ko kung pwede bang beach resort. Malalim na boses ng isang lalaki. Napatingin si Maring. Hindi naman madaling makuha ang kanyang atensyon. Pero may kung ano sa boses ng binata na mapapalingon talaga ang kahit na sino. Namilog ang bibig ni Maring habang sinisipat ang binata. Gwapo ito at moreno. Mas matangkad pa kesa sa boyfriend niyang si Glenn. At tamang macho at magandang pumorma. Sa pananamit at pananalita pa lang, alam niyang mukha na itong mayaman.
Oo, huwag ka pong mag-alala, Lola. Hindi po ako magtatagal dito. Sabi pa ng binata. Sinapo ang tila masakit ng ulo sabay harap sa kanya. Mabilis namang umiwas ng tingin si Maring. Natakot na nahuli siyang nakatitig. Makapagpalinis na pala ng kuko. May ingrow na ako. Ramdam niya pa rin ang tingin ng binata. Yes, La, opo. Ibababa ko na po ito. Parating na raw po yung yate. Nagmaang-maangan lang si Maring. Kumunot ang kanyang noo at gustong kutusan ng sarili. May boyfriend siyang tao, pero heto siya't nagagwapuhan sa isang lalaking mukhang mayaman, mabango at gwapo. Napanguso na lang si Maring, hindi dapat ganoon ang kanyang nararamdaman. Miss, sabi nito at naramdaman niyang lumalapit. Itatanong ko lang kung anong... Uy! Pagkaharap ni Maring, bigla itong natisod sa malaking lubid. Saktong paharap siya. Nakita niya itong mahuhulog na malapit sa kanya. Parang nag-slow motion ang lahat. Napaatras siya dahil alam niyang madadaganan siya nito. Pero natiso din siya. Kaya kasabay niya lang itong nahulog. Napapikit si Maring nang tumama ang siko niya sa kalsada. Aray ko, ang sakit naman. Nang imulat niya ang mga mata, iyon at tuluyan ang nahulog ang lalaki sa kanya. Pero ang labis na ikinagulat ni Maring, nakadapa sa nakabuka kanyang mga hita at nakasubsob ang mukha sa kanyang perlas na ibibigay niya sana kay Glenn. Aray ko! Daing muli ni Maring. Ang kiki ko! Nauntog sa ulo mo! Biglang tumunghay ang binata. Sorry. Sorry? Wala na! Ang lampa mo! Parang maiiyak nang sabi ni Maring. Pero bigla na lang kumunot ang noo nito at may hindi nagustuhang amoy. Tumirik ang mga mata ng binata at medyo naduduwal pa. Parang ang baho yata, miss. Mabilis siyang tumayo at tinakpan ang pagkababae niya. Hoy! Ang kapal-kapal mo? Palagi ako naguhugas ng kiki ko, no? Ano mabaho? Nakakainsulto ka, ha? Pero mukhang hindi ito nakikinig sa kanya. Umayos ito ng upo at sapo ang ulo. Maya-maya bigla na lang itong nawalan ng malay. Pati mga nakakita, nagulat na rin at tumulong na sa binata. Kamag-anak mo ba siya? Tanong ng isang ginang sa kanya. Umiling agad si Maring. Hindi po. Sumagot naman ang kargador sa palengke. Hindi yan ay, tendera po yan si Maring ng mga isda sa palengke. Sir Adam! Tawag ng isang lalaki na mukhang driver ng nahimatay. Sir Adam, Diyos ko, ano po nangyari? Sumagot naman ang ginang habang pinagtutulungan ng buhati ng binata na may pangalang Adam. Maraming nakakita. Palapit siya rito sa babae pero natalisod sa lubid. Nadapa tumama ang ulo sa pagkababae nito. Naamoy yata at nabahuan. Pagkatapos dun, nahimatay na. Napasinghap si Maring. Ano ho? Hindi ho mabaho ang kiki ko? Sumunod na agad ang driver sa amo nito. Sir Adam, salamat. Saan po ang pinakamalapit na ospital dito? Sinapo ni Maring ang kanyang ulo. Siguradong kakalat sa buong palengke na mabaho ang pagkababae niya. Paano kapag nakarating kay Glenn? Masisira ang first night nila at baka hindi pa siya lapain. Paano na ang kanilang labanan sa kama? Pero mabuti na lang kamo at nauntog sa pagkababaeng itong si Maring. Sabi pa ng kasamahan niya namang tindera. Malambot kaya hindi masakit. Matambok pa naman tong pechay ni Maring. Kung sa kalsada, nako, baka na paano pa. Umawang na lang ang bibig ni Maring. Kung mag-usap ang mga ito, parang nakita na ang kanyang pagkababae. Pakiramdam niya, bulgar na ang buo niyang pagkatao. Biglang lumapit sa kanya ang ginang. May asawa ka na ba, iha? Umiling agad si Maring. Wala naman ho, pero magpapakasal na po kami ng boyfriend ko. Ngumiti naman ang ginang at mas hininaan ang boses. Ganito kasi iha, kung mabaho yan, dapat hinuhugasan mo ng maigi. Nagpapalit ka rin ng panty. Saka kumakain ka dapat ng yogurt. Maganda yun sa kalusugan. Saka sa kinakain mo rin kasi nakadepende ang amoy niyan. Napapikit na lang si Maring. Ayaw niya nang mag-explain. Hahaba lang ng hahaba. Naluloka na siya. Kaya nang makauwi siya, hinugasan niya ng maigi ang kanyang pagkababae. 10 piraso rin yata ng yogurt ang nakain niya sa sobrang sama ng loob. Ngayon lang tinawag na mabaho ang kiki ko.
Nawawala na ako ng confidence. Walang hiya naman kasi lalaking yun. Mga bilasang isda nga, hindi ko na binibenta sa palengke. Kaya bakit hahayaan kong mabaho to? Oo, minsan dugyot ako pero itataga ko sa bato. Natural scent ang amoy ng kiki ko. Naiinis niyang himutok. Tawang-tawa naman si Gina. Okay lang yan. Huhupa rin yan. Ano ba naman kasi ang lalaki na bumagsak sa'yo? Sa daming matatapat ang ulo, dyan pa sa pechay mo. Tumango-tango naman si Maring habang puno ang bibig ng pagkain. Sinabi mo pa, tinawag pang mabaho. Siya na nga lang ang nakikiamoy, tinawag pang mabaho. Sobrang sakit sa dibdib ng sinabi niya. Naduwal pa tumirik ang mga mata na parang masangsang ang naamoy niya. Ang kapal-kapal talaga. Paano kung kumalat sa palengke? Tapos malaman pa ni Glenn kapag umuwi na hindi to. Kawawa naman ako. Baka sa halip na kainin ako, tulugan na lang. Kapag nakita ko talagang Adam na yon, bibigyan ko siya ng mag-asawang sampal. Tawang-tawa naman si Gina sa kanya. Samantala, maiiyak na si Maring habang kumakain. Hindi niya talaga matanggap. Dugyot siya minsan, pero malinis naman siya sa katawan. Mas lalo pa siyang naging malinis nang magkaroon ng boyfriend dahil sobrang nga siyang conscious. Nang nagring ang cellphone ni Maring, nawala lahat ng sama ng loob niya nang makitang si Glenn ang tumatawag. Sinagot niya kaagad iyon at mabilis nang nginuya ang kinakain. Giliw ko, miss na kita. Bulalas niya at halos halikan ng cellphone. 3 araw kitang hindi makontak. Ano bang nangyari sa'yo, giliw ko? Okay ka lang ba? Nagkaroon ka ba ng sakit? Mababaliw na ako kakaisip. Binato siya ni Gina ng unan. Napaka-OA mo. Hindi niya naman ito pinansin. Wala siyang pakialam. Ganoon naman talaga si Maring sa kanyang boyfriend. Alam na alam ni Glenn kung gaano siya ka-OA magmahal. Maria! Sabi ni Glenn na nasa kabilang linya. Bumungis-ngis naman si Maring. Giliw ko, ano ka ba naman? Maring na lang. Masyadong pang mabait ang Maria, hindi bagay sa akin. Ano, kumusta ka na? Nakasanayan na ni Maring ang ganoong gawain palagi. Gabi-gabi na Nakasanayan na ni Maring ang ganoon gawain palagi. Gabi-gabi na pakikipag-usap kay Glenn pagkatapos ng mahabang araw sa pagtitinda sa palengke at paggawa sa mga gawaing bahay. Oras yon para magkaroon ng koneksyon para maging malapit kahit malayo ang agwat nila. Kaya nga kahit 3 araw niyang hindi ito makontak, para na siyang masisiraan ng ulo. Okay lang naman, Maring. Pasensya ka na. Sabi ni Glenn at bakas ang pagod. Namungay ang mga mata ni Maring. Mukhang pagod ka, giliw ko. Kumustang lahat dyan? Kamusta school at saka OJT mo? Humalakak si Glenn kahit na bakas ang pagod sa tono nito. Medyo hectic lang. Kaya hindi ako nakakatawag sa'yo. Hindi ko rin masagot ang mga text mo. Sorry ulit. Nakukuha kasi lahat ng oras ko sa OJT. Ang dami-dami pang pinapagawang final project at mga exams. Pero nakakayanan ko naman. Eto nga lang at busy. Tumango si Maring kahit hindi niya ito nakikita. Naiintindihan ko, giliw ko. Basta ingatan mong sarili mo, ha? Wala pa naman ako dyan para alagaan ka. Kung kailangan mo na kahit na ano, huwag kang mag-aatubiling tawagan ako, Glenn. May pera pa ako dito kung may kailangan ka dyan o sa mga ginagamit mo sa school. Tumigil sandali si Glenn bago muling nagsalita. Ang sweet mo talaga, Maring. Sana tandaan mo palagi na na-appreciate ko ang lahat ng nagawa mo at pinahalagahan ko palagi. Pero huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Okay ako rito. Okay ako. Focus ka na lang din dyan sa buhay mo at huwag mo na lang ako masyadong suportahan dahil kaya ko naman. Hindi mo kailangang magpadala ng kahit na ano. I'm sorry. Kumunot ang noo ni Maring. Hindi maintindihan kung bakit ito nagsasorry. Tama naman ito, malaking suporta ang binigay niya para kay Glenn. Gusto kasi nitong maging engineer at sa Maynila nakakuha ng scholarship. Gusto niyang makapagtapos ito ng pag-aaral kaya tinulungan niya sa mga gastusin nito. Si Maring naman kasi hindi na tumungtong pa sa kolehiyo. Wala pa siya sa mood mag-aral, kaya inuna niya na lang ituloy ang negosyo ng kanyang ina sa palengke. Huwag ka nga mag-sorry. Maluwag naman sa kalooban ko na tulungan ka dahil boyfriend kita. Lumambot ang boses ni Maring at may bahid ng pananabik na gumagapang. Hindi mo dapat hinihingi ng sorry ang mga bagay na ginagawa ko para sa'yo kasi kusang loob ko namang binigayan.
Kapag gumanda ng buhay mo, hindi ko rin naman isusumbat sa'yo. Saka diba, para sa future nating dalawa yan, kaya okay lang din. Alam ko naman na nagsisikap ka para sa atin, giliw ko. May bahagyang pagbabago sa tono ni Glenn at napabuntong hininga ito. Sana dumating ang panahong makabawi ako sa'yo. Sobrang dami mong nagawa para sa akin, Maring. Napangiti naman si Maring. Natutuwa dahil pinapahalagahan ni Glenn ang kanyang mga ginagawa para dito. Proud talaga ako sa'yo, Glenn. Magtagumpay ka lang sa lahat ng ginagawa mo. Bawing-bawi ka na sa akin, giliw ko. Oo nga pala, uuwi ka ba para sa anniversary nating dalawa, giliw ko? Sandaling natigilan ang kanyang nobyo at hindi agad makasagot sa kanyang mga tanong. Pasensya ka na. Mukhang hindi ako makakauwi ngayong taon. Marami kasi talagang inaasikaso. Nakaramdam ng panandali ang kirot sa dibdib si Maring. Malaking bagay para sa kanyang ika-5 anibersaryo ng kanilang relasyon. Nag-aaral man ito, walang palya kung i-celebrate nila ang kanilang pagsasama. Taon-taon na nilang ginagawa iyon at pumupunta sila sa kabilang isla para doon mag-beach. Gusto kong umuwi pero lagi akong busy sa school at sa OJT. Sabi pa ni Glenn. Mahinang tumawa si Maring, pilit na tinatakpan ng pait at lungkot sa kanyang boses. Ayos lang, giliw ko, naiintindihan ko naman. Pasensya ka na ulit. Sambit pa ni Glenn. Huminga ng malalim si Maring. Okay nga lang, naiintindihan ko, Glenn. Gusto lang talaga kitang makita, pero alam ko ginagawa mo yan para sa atin, kaya okay lang. Napabuntong hininga rin si Glenn. I'm sorry, giliw ko. Sana kasama kita dyan. Pero pwede pa tayo mag-celebrate sa ibang paraan, hindi ba? Tawag-tawag na lang siguro tayo. Sandaling nag-isip si Maring. Gusto niya nang ituloy ang binabalak niya. Kung hindi makakauwi si Glenn sa kanila, siya na lang ang luluwas ng Maynila. Kahit saglit na oras lang, o kaya mag-hotel na lang sila. Sapat na sa kanya yon, hindi na siya hihingi ng sobrang maraming oras mula kay Glenn kung talagang busy ito. Mabilis na napangiti si Maring. Okay, sige, pero huwag kang mag-alala, Glenn. May surprise ako sa'yo. Agad na sumeryoso ang tono ni Glenn. Surprise? Ano yun? Medyo kinakabahan naman ako sa surprise mo na yan. Bakit ka naman kakabahan? Dapat ma-excite ka kasi nga surprise, diba? Nakaramdam ng pananabik si Maring habang nagsasalita. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kasi nga surprise. Pero magtiwala ka sa aking giliw ko. Magiging espesyal para sa atin ang surprise ko sa'yo. Excited na din ako. Habang sinasabi niya ang mga salita, isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Isang bagay na matagal niya nang pinag-iisipan. Noon pa man ay alam niyang espesyal ang relasyon nila ni Glenn. At ngayon, naramdaman niyang handa na siyang dalhin ang kanilang pagsasama sa susunod na antas. Pinag-isipan niya itong mabuti at ngayon ay sigurado na siya. Gusto niyang ibigay ang sarili sa binata. Ang kanyang pagkabirhen, pagmamahal at ang tiwala. Handa niyang ibahagi ang lahat kay Glenn. Okay, curious na talaga ako ngayon. Natatawang sabi ni Glenn. Hindi ako makapaghintay na makita kung anong sorpresa mo sa akin. Mas hinigpitan ni Maring ang cellphone sa tenga at ngumiti ng marahan. Ihintayin mo lang ako, giliw ko. Siguradong matutuwa ka. Nang matapos ang tawag, ibinaba ni Maring ang kanyang cellphone at saglit na natahimik. May sorpresa siya para kay Glenn, ngunit higit pa sa isang regalo iyon. Yun ang simula ng isang bagong bagay. Isang bagay na magpapabago sa kanilang relasyon magpakailanman. Tumingin sa kanya si Gina. Sigurado ka bang handa ka nang ibigay kay Glenn ang virginity mo? I mean, after 5 years together, gets ko naman na matagal na nga kayo, pero gusto ko lang makasigurado kung tama bang desisyon mo. Napag-isipan ko na, Gina. Sabi ni Maring habang sobrang lawak ng ngiti. At oo, sigurado ako. Palagi naman akong sigurado kay Glenn. Ang tagal na kaya namin, naninibago ka pa ba? Mabait naman siya at matino. Ay gigil talaga para maging asawa. Alam niya namang hindi basta-basta ang gagawing desisyon. Pinapahalagahan niya ang sariling katawan. Gayunpaman, alam naman ni Maring na sa tamang lalaki niya ibibigay iyon. Marami na silang pinagdaanan ni Glenn sa nakalipas na 5 taon. Naging matalik silang magkaibigan, magkasintahan, magkapareha, at pakiramdam ni Maring, iisa na sila ng puso at isip. Matagal na nga siyang nagpipigil dahil may paniniwala nga siyang iniingatan.
Pero sigurado naman nga kasi siya kay Glenn, kaya wala nang dapat pang ipag-alala. Natahimik sandali si Gina at halos marinig ni Maring ang pag-aalala ng kanyang kaibigan. Sinusuportahan naman kita sa gusto mo. Kahit pagpili ng underwear, go na go ako sa'yo. Pero kasi, mabigat na desisyon pa rin yan, friend. Gusto ko lang siguraduhin na hindi mo ginagawa to dahil napipilitan ka o dahil sa tingin mo gusto ni Glenn. Dapat ibibigay mo kasi gusto mong ma-feel, hindi para ma-please lang si Glenn. Bahagyang napangiti si Maring. Hindi naman ako napipilitan. Gusto ko na talagang gawin yon. Nakikwento ko naman sa'yo, di ba? Palaging nare-respeto ng boyfriend ko ang boundaries ko. Marami na kaming napagdaanan ng mga sandali kung saan. Halos, alam mo na, munti ko nang maisuko ang sarili ko. Pero lagi ko siyang pinipigilan at kahit kailan, hindi niya ako pinilit. Palagi siyang matyaga, maunawain sa mga bagay na gusto ko. Nire-respeto ko rin si Glenn ng dahil doon. Huminga siya ng malalim at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Kaya nga pakiramdam ko, ready na ako ngayon. Kahit kailan hindi ako pinilit ni Glenn, kontento siya sa kaya ko lang ibigay. Kaya pakiramdam ko, palagi akong safe na safe sa kanya. Hindi ko nararamdaman na kailangan kong gawin ang anumang bagay na napipilitan lang ako. Buo ang tiwala ko sa kanya, Gina. Siya ang nag-iisang tao sa mundong ito na alam kong hindi ako sasaktan. Lumambot ang boses ni Gina. So, sa tingin mo, siya na talaga? Natigilan si Maring. Agad na lumipad ang kanyang isip sa hindi mabilang na mga sandaling ibinahagi niya kay Glenn. Mula sa kanilang awkward na unang date hanggang sa gabing pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at takot, hanggang sa mga tahimik na sandali ng tawanan at lambingan. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong uri ng pagmamahal sa iba. Wala pang nakakahigit doon dahil na rin naman siguro na si Glenn lang ang naging lalaki sa kanyang buhay. Oo naman, hindi ko ma-imagine ang future ko na wala siya, Gina. At alam kong ganoon din ang nararamdaman niya. Palagi namin pinag-uusapan ang future namin ng magkasama. Mahal niya ako. Mahal ko siya. Sapat na naman kaya handa na ako. Sumilay ang ngiti sa mga labi ng kanyang kaibigan. Okay, talagang masaya ako para sa'yo, Maring. Pero at the same time, nalulungkot din. Parang hindi pa ako ready na makita kang mag-asawa na. Siyempre, matagal akong nasanay na magkasama lang tayo sa bahay palagi. Kapag naging asawa mo na si Glenn, bubuo na kayo ng buhay at hindi na tayo pwedeng magkasama sa bahay. Uminit ang puso ni Maring sa sinabi ni Gina. Mahal na mahal niya din bilang kaibigan si Gina. Parang kapatid niya na rin ito, kaya malulungkot din siya kapag dumating ang panahon na kailangan na nilang magsama ni Glenn. Salamat, Gina. Bulong ni Maring sa bayakap sa kanyang kaibigan. Salamat palagi sa pag-aalala sa akin, friend. Sigurado na siya ngayon. Talagang sigurado na tama ang kanyang desisyon. Alam niyang hindi niya pagsisisihan ang kanyang desisyon, kaya kahit nasa Maynila si Glenn, siya na ang dadayo para maging memorable naman ang kanilang anniversary. Aalis ng bus! Aalis na! Sakay na! Bandiya! Bulalas ng konduktor. Isa na lang! Nagmamadaling tumakbo si Gina sa loob ng bus. Mabuti na lang at nakaabot siya. Pumunta siya sa bandang gitna dahil doon na lang may bakanting upuan. Miss, dito ka sa may bintana. Nahihilo kasi ako kapag dyan. Sabi ng matandang babae sa kanya. Tumango naman agad si Maring. Sige po, sige po. Nahihilo rin siya roon pero wala naman siyang choice. Isa na lang ang upuan at pagbibigyan niya na lang ang matanda. Nang makaupo agad si Maring, medyo nanginig na siya sa lamig. Mahina pa naman ang kanyang katawan sa aircon. Mabilis din siyang magkaroon ng sipon. Habang nasa biyahe, tinulog niya na lang. Nang magising, nagutom siya at medyo nahihilo. Kaya naman, kumain siya ng baon niyang nilagang itlog. Matiwasay siyang kumakain. Nagbalat pa ng isang itlog nang biglang nagpreno ang bus. Gumulong tuloy ang itlog sa ilalim ng mga upuan. Iyak! Ano ba yan, itlog? Bulalas ng isang lalaki na mukhang natapakan ang gumulong niyang itlog. Napatingin kay Maring ang matandang babae na katabi niya. Sa'yo ang itlog? Napangiwi naman siya at peking tumawa. Opo, kasi naman po itong si Manong driver ayaw magdahan-dahan. Tahimik na lang niligpit ni Maring ang plastic na pinaglagyan niya ng mga itlog niyang baon. Tiningnan niya na lang ang mga nadadaanan sa bintana. Maya-maya, nararamdaman niyang nauutot na siya. Gustong pigilan ni Maring,
hindi siya pwedeng mautot sa loob ng bus na nakatapat pa sa kanyang aircon. Pinagpapawisan na siya sa noo at mahigpit na napahawak sa kortina. Iha, ayos ka lang ba? Tanong ng matandang babae. Ayos lang. Hindi na kinaya. Nakautot na siya at ramdam niyang dumaan pa sa kanyang mga singit dahil nakaupo siya. Mamang baho! Amoy bugok na itlog! May umutot! Narinig niya ang boses ng isang batang lalaki. Sinaway naman agad ito ng nanay na nasa tabi nito. Shh! Hoy, ang ingay mo! Bigla namang napalayo ang matandang babae sa kanya. Ano ba yan, Neng? Kay ganda-gandang babae, ang baho ng utot mo. Sorry po. Namumula na si Maring sa sobrang pagkapahiya. Pinigilan ko naman po. Sa katao lang din po ako at wala namang mabangong utot. Gustong-gusto niya nang bumaba, kaso sobrang layo pa ng biyahe. Napayuko na lang siya sa kanyang bag. Yun talaga ang kahinaan niya kapag bumabiyahe. Parang kinakabag palagi ang kanyang tiyan, lalo na kapag malapit sa aircon. Kaya nang makababa, doon lang nakahinga ng maluwag si Maring. Nakakahiya, Maring. Anong ginawa mo sa bus na yon? Ang kalat-kalat mo talaga. Maya-maya'y sumakay naman siya ng jeep. Pupuntahan niya na lang ang kanyang nobyo sa dorm. Nandoon si Maring para sa kanyang surprise kay Glenn. Hindi niya na dapat isipin pa ang nakakahiyang pangyayari na siya rin naman ang may gawa. Tao po! Glenn! Giliw ko! Bulalas ni Maring habang sumisigaw sa gate. Maya-maya'y may lumabas na isang lalaki at matabang pa sa tubig kung magsalita. Sinong kailangan mo? Ngumiti naman agad si Maring. Hi! Dormmate ka siguro ni Glenn? Nandyan ba siya? Ikaw bang kapatid niya? Ang ate niya? Tanong pa nito. Natigilan si Maring. Nandoon siya bilang sorpresa. Mukhang inaasahan ni Glenn ang kapatid nito. Kaya tumango na lang siya. Umaasang masosorpresa niya si Glenn. Oo, ako ang kapatid niya. Sabi na lang ni Maring. May sinabi naman agad ito. Pinapasabi niya na hindi siya makapag-text kasi nawala kahapon ng cellphone niya. Nasa Mederaso Hospital siya ngayon. Puntahan mo na lang daw, room 13. Kailangan ka raw niya ron. Dalhin mo rin ang mga pinapadala niya sa'yo. Sige, pasok na ako. Mag-aaral pa kasi ako. Natulala na lang si Maring. Alam niyang hindi niya makontak ang kanyang boyfriend. Akala niya busy na naman ito. Yun naman pala, nawawala na naman pala ang cellphone. Teka lang kuya. Tanong lang, bakit nasa ospital si Glenn? Tanong niya pa, pero abala na ito sa pagbabasa ng libro. May nakasuot na rin na earphones, kaya mukhang hindi na siya narinig. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip na pumunta sa ospital na sinasabi nito. Nagtaksi na lang siya kahit medyo may kamahalan. Habang nasa biyahe, labis na ang kanyang pag-aalala. Hindi niya alam kung bakit nasa ospital ang kanyang boyfriend. Kaya nag-aalala na siya na baka may nangyaring masama rito. Pagkarating sa ospital, abala ang guard sa entrance kaya nakapasok siya kaagad. Wala siyang pakundangang sumakay ng elevator. Hindi niya alam kung saang floor pupunta, kaya pumindot na lang siya ng kahit na ano. Pagkarating sa third floor, unang kwarto agad, nakita ni Maring ang room 13. Marahan siyang kumatok doon. Walang sumagot, kaya naglakas loob siyang buksan ng pinto. Pagpasok ni Maring, madilim ang silid. Mukhang pinatay ang ilaw dahil natutulog ang kanyang boyfriend. Nang makita ni Maring ang kama, naggulantang na lang siya. Glenn? Giliw ko! Anong nangyari sa'yo? Nakatalokbong ng kumot ang boyfriend niya pero naririnig niyang paghilik nito. Nang makita niyang swero sa kamay nito, naluha na talaga siya. Hindi niya man lang nalaman na na-ospital na ito. Umupo si Maring sa upuan sa gilid ng kama ni Glenn. Giliw ko, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kawawa ka naman. Anong nangyari sa'yo? Tulog pa rin ang binata. Hindi niya alam kung hahawakan niya ba ang boyfriend niya o hindi. Natutulog ito at baka yun lang ang pagkakataon ni Glenn para makatulog. Pinunasan ni Maring ang mga luha. Tinatakot mo ako, giliw ko. Pumunta ako sa dorm mo. Akala ko nandun ka. Surprise sana kita para sa anniversary natin. Ibibigay ko ng sarili ko sa'yo. Pero ito't na-ospital ka pala. Kaya magpagaling ka na dyan ha. Para bakbakan na agad.
Tumigil sa paghilik si Glenn at biglang gumalaw sa ibabaw ng kama. Marahan niya naman itong tinapik. Sorry, nagising kita. Anong nangyari sa'yo, ha? Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Hindi nagsalita si Glenn at patuloy pa rin na nakatalokbong ng kumot. Mas lalo naman siyang napaluha. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Ano ba kasing nangyari? Okay ka na ba, ha? Girlfriend mo ako kaya dapat sa akin mo sinasabi ang mga nangyayari sa'yo. Halos isipin na nga natin ang future nating dalawa. At alam ko rin naman na halos ikasal na tayo. Pero ikaw, nitong mga nakarang araw, ang weird mo. Tapos, kung hindi pa ako pumunta dito sa Maynila, hindi ko pa malalaman. Ano ka ba naman giliw ko? Sa halip na maging memorable sa atin to, naging bangungot sa akin. Magpagaling ka na ha. Dito muna ako hanggang sa makalabas ka sa ospital. Mahal na mahal kita giliw ko. Umungot naman ang binata. Napasinghap si Maring. Oo nga pala, kapag may mga narinig kang balita sa atin kapag umuwi ka, huwag kang maniniwala ha. May nangyari kasing hindi maganda sa may Pierre. Tapos yun, kumalat sa atin na mabaho ang kiki ko. Pero giliw ko, promise, hindi totoo yun. Narinig niya ang mahinang tawa ni Glenn. Napabuntong hininga na lang si Maring, hangad niyang hindi makaapekto sa pagsasama nilang dalawa ang pagkalat ng chismis na iyon. Hangad niya rin na sana'y humupa na. Kapag pa naman may bagong chismis tungkol na naman sa kanya, bigla ring nauungkat ang mga lumang usap-usapan. Hindi lang naman sa kanya, kundi pati na rin sa ibang tao. Huwag kang ang tawa-tawa dyan, sabi ni Maring at hinila ang kumot nito pero ayaw nitong bitiwan. Bakit ayaw mo magpakita sa akin? Maya-maya'y biglang may matandang babae na lumabas sa banyo. Madiliman, nakita niya pa rin na ngiting-ngiti ito sa kanya. Umawang ang bibig ni Maring dahil mukha itong multo sa dilim o hindi kaya'y manika na may hawak na patalim sa mga horror movies. Ikaw ba ang girlfriend ng apo ko? Tuwang-tuwang tanong pa ng matandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Maring. Sino po kayo? Maya-maya may kumatok sa pinto. Napalingon siya roon at sakto namang nagbukas ang pinto. Dumating ang nurse at binuksan ang ilaw. Sir Adam, nandito na po ang mga huling reseta sa inyo ni Doc, sabi pa ng nurse. Kumunot ang noo ni Maring. Adam? Sino si Adam? Paglingon niya sa kama, mabilis siyang napatayo nang makita kung sino ang nasa kama. Hindi yun si Glenn, kundi ang lalaking nagpasimula sa chismis na mabaho ang pagkababae ni Maring. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Maring. Nasaan ang boyfriend ko? Tumawa naman si Adam at tiningnan siya. Hindi mo na kailangang umiyak. Okay lang naman ako, giliw ko. Saka, paamoy nga ulit. Lalanghapin ko kung mabaho pa rin. Nanlaki ang mga mata ni Maring. Bastos ka? Lumapit na sa kanya ang matandang babae. Sigurado bang girlfriend ka ng apo ko? Masaya akong makilala ka. Opo, Lola Marem. Nakangisi pa si Adam na inaasikaso ng nurse. Girlfriend ko po siya. Nag-away lang po kami bago ako ma-ospital. Dinedenay niya po na magkasintahan kami. Napatingin si Maring sa matandang babae. Po, hindi po. Hindi ko po boyfriend naglalaking to. Tumawa naman si Lola Marem. Bakit ka nandito kung ganon? Nag-aalala ka kay Adam? Huwag kang mag-alala. Tinatanggal na ang swero sa kanya. Malapit na siyang ma-discharge. Hindi mo na kailangang umiyak. Huwag mo nang itanggi ang apo ko. Mukhang mahal na mahal ka niya. Ikaw pa lang ang pinakilalang girlfriend ng apo namin. Mariing umiling si Maring at talagang naguguluhan na sa nangyayari. Hindi po ako ang girlfriend ng apo niyo, Lola. Nagkamali po yata ako ng kwartong pinasok. Hanggang sa maya-maya'y pumasok na naman ang isang matandang lalaki. Dalawang mag-asawa na tinawag ni Adam na tito at tita. Yon, at wala na nga siyang nagawa ng ipinagbida ni Lola Marem na siya ang girlfriend ni Adam. Napatingin naman siya kay Adam. Hoy, itanggi mo nga na girlfriend mo ko. Bakit ayaw nilang maniwala? Ngumisi pa si Adam at parang nang aasar. Sino bang pumasok dito na iiyak-iyak at tinatawag akong giliw ko? Bigla siyang hinila ng tita ni Adam at tinignan siya ng mabuti. Ako po si Maria, pero pwede na pong Maring.
Pero wait lang po, nakinig po muna kayo sa akin. Hindi po ako ang... Ikaw talagang girlfriend ng pamangkin ko? Putol sa kanya ng tita nito. Sa wakas, nagtino na siya. Matino naman talaga ako kapag si Maring ang babae. Mahal na mahal ko siya, tita. Nakangiti pang sabi ni Adam at hinundan ng tawa. Pinandilatan niya ng mga matang binata. Hindi ko nga po siya boyfriend. Hindi ko nga po siya kilala. Nagkamali lang po ako ng kwartong pinasok. Aalis na po ako. Pero mabilis siyang hinawakan ni Adam at hinila sa kandungan nito. Giliw ko, bakit mo naman ako dinay-deny? Alam kong galit ka sa akin pero pwede naman nating pag-usapan to. Hindi ka ba naawa sa akin? I love you. Nagiinit na ang mga pisngi ni Maring. Napatingin siya sa pamilya ni Adam na kinikilig sa kanilang dalawa. Bigla naman siyang nangilabot at tumayo mula sa kandungan nito. Mukhang pamilya yata ng mga may tililing ang nakaengkwentro niya. Iha, magbati na kayo. Sincere naman itong apo namin. Sabi pa ni Lolo Jaime. Masakit matanggi ng taong minamahal mo. Humalakhak ulit si Adam at pilit inaabot ang kanyang kamay. Babalik din po siya sa akin, Lo. Hindi na po pwede, baka buntis na siya. Buntis? Anong buntis? Bulyaw ni Maring. Namungay pang mga mata ni Adam at pilit na inabot ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Pakakasalan kita. Pananagutan naman kita at ang anak natin. Huwag po kayong maniwala sa lalaking to. Nagsisinungaling siya. Naiiyak niya nang sabi sa pamilya ni Adam. Umiling naman si Lola Marem at hinaplos ang kanyang braso. Huwag mo nang itanggi. Sabi ng apo ko, mabaho raw ang pagkababae mo. Pero kahit ganun, tanggap ka niya. Huwag na kayong mag-away. Baka makasama pa sa baby mo. Hindi nga po sabi. Hindi niya napigilang sumabog. Walang pakialam kahit may mga matatanda sa harap niya. Huminga siya ng malalim. Makinig po kayo sa akin. Nagkamali lang po ako ng kwartong pinasok. Hindi ko po boyfriend ang lalaking to. At hindi rin po ako buntis. Bakit sabi ni Adam, nalanghap niyang pagkababae mo? Tanong pa ng tita ni Adam. Iha, kung may nangyari sa inyo, dapat na magpakasal na kayo sa lalong madaling panahon. Nalanghap niya po pero nahimatay siya. Katwiran pa ni Maring. Isipin niyo na lang po ito May atraso pa po sa akin tong si Adam. Yung paglanghap, aksidente lang po. Saka nabahuan po siya so hindi po kami bagay. Nahimatay siya sa unang beses. Paano po kapag naging mag-asawa na kami? Baka may pinagdalamayan na po kayo, wala pang 1 taon. At hindi ko po siya boyfriend. May iba na po akong boyfriend. Si Glenn. Siya po yung boyfriend ko. At sa kanya ko lang po ipapalanghap ng buong buo to. Malakas na tumawa si Adam. Sige na, makakaalis ka na. Tumingin ito sa pamilya nito. Nagjo-joke lang po ako. Totoo po ang sinasabi ni Maring. Nagkamali lang po siya ng kwartong pinasok. Sige na, puntahan mo ng boyfriend mo. Gigil na gigil si Maring sa sobrang daming nangyari. Kinuha niya agad ang bag at aalis na sana. Pero muli siyang lumingon, naglakad muli papalapit kay Adam. Ngumisi naman ang binata. Bakit ka bumalik? Gusto mo, ako na lang ang boyfriend mo? Pwede naman. Pikit matang sinuntok ni Maring sa mukha si Adam. Napasigaw naman ang pamilya ng binata. Sa halip na magalit, tumawa lang si Adam at tiningnan siya. Alis ka na. Natatawang sabi ni Adam. Kapag nag-cruise pa ulit ang mga landas natin, tali ka agad sa akin, Maring. Inirapan niya ito bago umalis. Sobrang na-stress ang imaginary bangs niya dahil sa kalokohan ni Adam. Naniwala naman agad ang pamilya nito. Nang makalabas sa silid, tiningnan niya ang room number. Room 13 naman iyon. Tiningnan ni Maring ang katabi. Room 17 pala. Doon niya lang na-realize na nagkamali talaga siya. Baliw ka, baliw. Ikaw din ang gumagawa ng problema mo, Maring. Naiinis niyang sabi sa sarili habang pababa na. Pupuntahan niya ang room 13 kung nasaan ang totoo niyang boyfriend at hindi si Adam na nauna pang malanghap ang pagkababae niya kesa kay Glenn. Nasa hagdan na si Maring nang makita niya si Glenn. Sinubukan niya itong tawagin pero hindi naman ito tumugon. Kaya naman, mabilis pa siyang bumaba. Nakita niya itong pumasok sa isang kwarto. Sa room 13 kung saan talaga dapat siya pupunta. Salamat naman at mukhang okay ka naman. Mahina niyang sabi at biglang dumaan ang pagtataka. Pero bakit nasa ospital ka? Sino na ospital?
Kaya naman, pumunta na agad si Maring sa tapat ng silid. Marahan siyang kumatok. Maya-maya'y bumukas iyon. Napangiti siya nang bumungad agad sa kanya si Glenn. Glenn! Sambit niya at yayakapin na sana ito, pero natigilan siya nang makita ang isang babae na may kargang sanggol. Sino siya? Tanong ni Maring. Tumaas ang mga kilay ng babaeng nasa loob. Glenn! Ano ba? Akala ko ba hiniwalayan mo ng nobya mo sa probinsya? Nagsinungaling ka ba? Glenn naman, may anak na tayo. Umawang ang bibig ni Maring. Teka lang, hiwalay? Makikipaghiwalay ka? At anak? May anak kayo ng babaeng yan? Anak mo yung bata? Napalunok si Glenn. Halatang kinakabahan. Maring, mag-usap muna tayo ah. Sa labas na tayo mag-usap, please. Nasa ospital tayo. Sa labas na lang muna. Baka makasama sa mag-ina ko. Mapakla siyang tumawa. Hindi naman siya palaaway. Hindi siya ganong klase ng babae. Akala niya, nag-aaral lang si Glenn. Yun naman pala'y nakabuntis na ng ibang babae. Ilang buwan na rin palang itinatago sa kanya. Nang makarating na sila sa labas ng ospital, dinala muna siya ni Glenn sa karinderya na malapit. Kumain ka muna. Mukhang malayo pang biniyahe mo. Seryoso niyang tiningnan si Glenn. Kakain? Sa tingin mo ba makakakain ako pagkatapos ng nalaman ko? Ang insensitive mo naman yata, Glenn. Bakas ang guilt sa mukha ng binata. Maring, bago pa pumatak ang kanyang mga luha, tumayo na siya at nagmamadaling umalis sa karinderya. Naninikip ang dibdib ni Maring. Parang hindi niya kayang harapin ang mga paliwanag ng kanyang boyfriend. Hinabol naman agad siya ni Glenn. Maring, teka lang. Mag-usap muna tayo. Hindi tayo pwedeng matapos ng ganito. Hinawakan nito ang braso niya. Kaya naman, nanginginig na sa galit na sinampal niya ang binata. Kailan pa? Gaano katagal mo na akong niloloko? Sobrang laki ng tiwala ko sa'yo. Kahit isang beses, hindi ko inisip na kaya mong mangbabae. Pero ano to? Hindi ka lang ng babae, Glenn. Nakabuntis ka. May anak ka. Parang bumubuo ka na ng pamilya dito. Habang ako sa probinsya, umaasa na may future pa tayong dalawa. Ang sakit-sakit ng ginawa mo. Tumulo ang mga luha ni Glenn. Sorry. Sorry, alam ko nagkamali ako. Walang rason para maitama lahat. Nagkamali ako. Natukso ko kay Karen. I'm sorry, pero maniwala ka. Ikaw ang mahal ko. Lahat ng future na gusto natin at pinangarap natin. Totoo ang lahat ng yon. Nasaan ang totoo? Sinira mo, Glenn. Tinulak niya ito sa dibdib. 5 taon! 5 taon akong umasa sa'yo. Nanganak na yung ibang babae mo, so ibig sabihin matagal mo na akong niloloko. Sana, nang malaman mong buntis ang babae mo, sinabi mo na agad sa akin. Hindi itong pinaasa mo pa ako ng ganito. Umiling si Glenn at pilit na hinahagilap ang kanyang mga kamay. Hindi ko naman intensyon na paasahin ka, Maring. Natatakot ako. Nagkamali ako pero mahal kita. Ayokong mawala ka sa akin kaya hindi ko magawang sabihin sa'yo. Gusto kong mag-control pa kasi hindi kita kayang pakawalan. Sana naisip mo yan bago mo pinasok yan sa babae mo. Takot kang mawala ako pero niloko mo ako ng ganito. Lumandas na ang mga luha ni Maring sa kanyang pisngi. News flash! Glenn, talaga mawawala na ako sa'yo. Hindi ko kayang makasama pa ang taong katulad mo na manloloko at sinungaling. Doon ka na sa babae mo. Panagutan mo siya at ang batang binuo nyo. Wala akong pakialam kahit akong mahal mo at nagkamali ka lang. Hindi ko hahayaang piliin mo ko. Patuloy kang magsisinungaling sa akin at may inosenteng batang madamay dahil sa pagiging makasarili at irresponsable ng ama niya. Tinalikmuran niya itong muli, pero muli na naman siyang hinila ni Glenn. Ano ba? Bumalik ka na sa mag-ina mo. Please, Maring, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka. Nagmamadali nitong kinuha ang ATM nito sa bag. Anniversary natin ang password niyan. Yan ang mga sinend mo sa aking pera. Hindi ko pa kayang bayaran ng buo. Pero babayaran kita. Please, wag nating putulin ang connection natin. Pag-uusapan natin to. Paninindigan ko naman ang anak namin ni Karen. Pero ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Maring naman.
Umawang ang bibig ni Maring. Napailing na lang siya at mapaklang tumawa. Hindi siya makapaniwala sa boyfriend niya sa loob ng 5 taon na niloko lang siya. Gusto niyang manatili kay Glenn pero alam niyang may batang involved at hindi kaya ng konsensya ni Maring iyon. Habang tinitingnan niya ang binata, iniisip niya kung kasalanan din ba niya kung bakit ito naghanap ng iba. Sa loob ng 5 taon nilang relasyon, kahit isang beses ay hindi niya ibinigay ang kanyang sarili. Ngunit hindi naman nila pinagtalunan yon o pinag-awayan, kaya hindi niya lubos maisip na magiging problema iyon para kay Glenn. Maring, please. Kaya pa natin ayusin to. Hindi mo na ba ako mahal? Oo, nagkamali ako. Pero araw-araw kong susubukang makuha ang pagpapatawad mo. Please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Puno ng pagsusumamo na sabi ni Glenn. Ilang sandali pa, bigla na lang may umakbay kay Maring. Hindi ka niya kailangan bigyan pa ng isang pagkakataon dahil wala ka nang babalikan. Umawang ang bibig ni Maring. Paglingon niya, napasubsob ang kanyang mukha sa kilikili ni Adam. Gusto niyang ilayo ang kanyang mukha pero mas lalo pang dinikit ni Adam ang ulo niya roon. Ang pangit mong umiyak. Diyan ka lang. Mabango naman yan. Natatawang bulong ni Adam sa kanya. Napasinghap na lang si Maring. Naiinis na siya sa kayabangan ni Adam pero tama naman ang binata. Mabango nga ang kilikili nito kahit kaka-discharge pa lang sa ospital. Teka lang, sino ka ba? Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Galit na tanong ni Glenn. Ako? Tumawa si Adam pagkatapos ay biglang naging seryoso ang mukha nito. Pakakasalan ng babaeng tinatawag mong girlfriend. Napasigaw si Maring nang biglang hinila ni Glenn ang kuwelyo ng damit ni Adam. Glenn, ano ba? Bitiwan mo nga si Adam. Sino ba tong lalaki na to? Masyadong epal. May bahid pa rin ang galit na boses ni Glenn. Pero mas lalo pang nang asar si Adam. Kung ako sa'yo, itapon mo na lang yung ATM mo na yan. Hindi naman kailangan niya ng mapapangasawa ko. Barya na lang yan sa kanya. Napasigaw siya nang muntik nang magsapakan ang mga ito. Galit na galit siya sa nangyayari at pinagtitinginan na sila. Kaya naman, tinulak niya na ng malakas si Glenn. Ano ba? Tapos na nga tayo, hindi ba? Tama na. Ayoko na ng gulo. Bulyaw ni Maring. Bumalik ka na sa mag-ina mo dahil hindi na kita kailangan. Nanlaki ang mga mata ni Glenn. Bakas doon ang galit at sakit. Sinong lalaking yan? Bakit sinasabi niya mapapangasawa mo siya? Niloloko mo rin ba ako? Mapakla siyang tumawa. Sana nga, niloko na lang kita, di ba? Para quits tayong dalawa. Kaso hindi at hindi ko magagawa dahil hindi ako ganong klase ng tao. Hindi ko siya kilala at halos estranghero siya para sa akin. Pero sa gulong ginawa mo at sa sitwasyon nating dalawa ngayon, mas gusto ko pang makasama si Adam kaysa sa'yo, Glenn. Maring, nagsusumamo na naman ang tono ng nobyo niyang niloko siya. Napaatras naman si Maring. Mahigpit na hinawakan ni Adam ang kanyang kamay. Hindi niya na masyadong pinansin dahil mas nangingibabaw ang sakit na kanyang nararamdaman. Tapos na tayo. Ayoko na. Bumalik ka na sa mag-ina mo. Dahil nang pumatong ka sa babaeng yon, malinaw na siyang pinili mo at hindi ako. Mag-break na tayo. Hindi na kita gustong makita pa kahit kailan. Maring! Sigaw pa ni Glenn. Nang hinila siya ni Adam papunta sa sasakyan, hindi na siya nagpumiglas. Hindi niya kilalang binata pero mukha namang mabait ito. Pagsakay nila ng sasakyan, nakita niya ang driver ni Adam. Ngumiti ito sa kanya. Sabi na nga ba, kaya pamilyar sa akin. Ikaw yung babae sa pier nang mahimatay si Sir Adam. Tiningnan niya na lang ito. Hindi niya makuhang magsalita dahil mas nangingibabaw ang puso niyang nasasaktan. Nang umandar ang sasakyan, natulala na lang siya habang umiiyak. Inabutan siya ng tissue ni Adam. Walang kwenta naman pala yung boyfriend mo. Bigla na lang siyang napahikbi. Hindi ko naman alam. Clueless ako. Akala ko bumubuo na kami ng future. Sa iba niya na pala binuo. Ang siraulo na yon. All this time niloloko lang pala ako at nakabuntis pa. Napailing si Adam. Huwag mo nang iiyakan ng ganong klase ng lalaki. Hindi worth it, Maria. Maring na lang. Malakas siyang suminga sa tissue. Pang mabait ngayong Maria. Nakakailang. Hindi naman ako mabait. Nanay ko naman kasi mahilig sa mga makalumang pangalan.
Hirap mag-adjust kasi wala naman akong sariling desisyon ng baby pa ako. Natawa na lang si Adam. Bahala ka, Maring. Maya-maya biglang nagsalita ang driver. Sir Adam, saan po pala tayo? Ihahatid na po ba natin siya sa terminal ng bus? Tumango agad si Maring. Opo, doon na lang. Uuwi na po ako. Ayoko na po rito sa Maynila. Wala na rin naman po ako matutuluyan. Napatingin muli sa kanya si Adam. Gabi na. Gagabihin ka sa biyahe. Tumuloy ka muna sa amin. Doon ka muna magpalipas ng isang gabi. Huwag na. Nakakahiya. Saka hindi niyo naman ako kilala. Paano pala kapag masamang tao ako o kaya manananggal na nagtatransform sa gabi? Pabirong tanong ni Maring. Tumawa naman si Adam. Okay lang. Maganda ka naman. Hindi nakakatakot. Napanguso naman si Maring. Alam niya namang maganda siya. Maya-maya'y tumango na rin naman siya. Mukha nga naman kasi na mapagkakatiwalaan si Adam. Wala naman siyang nararamdamang masamang aura. Napabuntong hininga na lang si Maring. Napakaraming nangyari sa biyahe niya nang makarating pa sa Maynila na pagtripan pa siya ni Adam. Pero mas okay namang napagtripan siya ni Adam kesa ang malamang may ibang babae at nakabuntis pa si Glenn. Siguradong didibdibin niya pa yon sa mahabang panahon. Pagkarating sa bahay ni Adam, namangha na lang si Maring. Hindi iyon bahay, kundi isang malaking modern mansion. Laglag na lang ang panga niya nang bumaba mula sa sasakyan. Napalunok si Maring at lumingon kay Adam na nakatingin sa kanya. Sigurado ka bang dito ka nakatira? Sa inyong bahay na to? I mean, itong ganitong kalaking mansyon? Sumilay naman ang ngiti sa mga labi ng binata. Oo, pero bahay lang namin to kapag nasa Maynila. Mas may malaki pa kaming mansyon sa probinsya kung saan ako lumaki. Mas lalo pang namangha si Maring. Hindi siya makapaniwala. Nang papasok na sila, may kumuha ng kanyang gamit at pinadala sa guest room. Nang makarating sila sa sala, nagulat ang pamilya ni Adam na mukhang kauuwi lang din. Maring, bakit ka nandito? Akala ko joke lang ang ginawa ng apo ko sa'yo kanina. Tanong ni Lola Marem at hindi niya alam kung bakit tila may pag-asa sa boses nito. Si Adam ang sumagot para sa kanya. Opo, pero nakita ko po siya sa daan at mukhang problemado. Para makabawi sa kalokohan ko kanina, patutuloyin ko po muna rito si Maring for one night. Gagabihin pa rin po kasi siya kung babiyahe pa siya ngayon pauwi sa kanila. Mabilis niyang binati ang pamilya ni Adam. Magandang gabi po. Pasensya na po talaga sa mga nangyari kanina. Napagtaasan ko po kayo ng boses lahat. Eto naman po kasing si Adam, lakas ng topak sa ulo. Tumango naman ang tita ni Adam. Oo naman, welcome na welcome ka rito. Kahit kailan mo gustong magstay, okay lang sa amin. Napangiti naman si Maring sa labis na kabaitan ng pamilya ni Adam. Maraming salamat po. Yun na nga at pinatuloy na siya roon. Kasabay din siya sa pagkain. Dahil curious ang mga ito, napilitan pa rin siyang sabihin ang nangyari sa kanila ni Glenn. Labis ang inis sa mga ito, pero ang hindi niya inaasahan, biglang inireto ng mga ito si Adam. Etong si Adam, mabait ito at hindi man loloko. Nakangiting sabi ni Lola Marem. Actually, bagay nga kayo. Kayo na lang kaya. Humalakak si Adam habang kumakain, pero wala itong sinabing kahit na ano. Samantala, para naman siyang na-hot seat sa mga katanungan ng pamilya ni Adam. Para siyang girlfriend ni Adam na ini-interrogate para malaman kung totoo ang nararamdaman niya o hindi. Ang totoo po niyan, ang tingin ko nga po kay Adam, ang first impression ko po sa kanya, mukhang manloloko at babaero. Nakangiwing sabi ni Maring sa mga ito. Nawala ang ngiti ni Adam at masama siyang tiningnan. Kailan kita niloko? Umiling naman agad si Maring. Sorry na po, kasi syempre yung mukha pong yan, parang daming kaaway, matangkad, gwapo, mabango, saka po mayaman. Tumaas naman ang mga kilay ni Adam. Halatang natutuwa sa mga papuri niya rito. Talaga? Ano pa, Maring? Ha? Wala na. Napabuntong hininga si Maring. Ang sinasabi ko lang, hindi kita type. Yon, ang gusto ko, yung mga unique at hindi masyadong gwapo para wala akong kaagaw. Nawala naman ang ngiti ni Adam at bumalik sa pagkain. Sinong gusto mo? Yung boyfriend mong pangit? Pangit na nga, niloko ka pa rin. Paano ka magkakaroon ng assurance na kapag pangit ulit ang pinili mo, magiging faithful sa'yo? Ako, gwapo ako.
Hindi naman sa sinasabi kong lolokohin kita. Pero kung maluloko ka ulit, mas maigi ng sa gwapo, hindi ba? Napalunok naman si Maring. Kumunot ang noo niya. Hindi lubos na maintindihan ang gustong iparating ni Adam. Broken-hearted pa siya mula sa breakup nilang dalawa ni Glenn. Mukhang hindi niya kayang magmahal agad dahil hindi naman biro ang 5 taon na pinagsamahan nila ng dati niyang boyfriend. Napatingin siya kay Lola Marem nang magsalita ito. Mukha lang mayabang ang apo kong ito, pero hindi pa ito nagkakaroon ng girlfriend, Maring. Kalandian lang, Mama. Sabi naman ng tito ni Adam. Nanlaki ang mga mata ni Lola Marem. Julius, kung wala kang magandang sasabihin, lumayas ka sa harap ko. Nagtawad na naman ang mga nasa hapag. Napailing na lang si Maring, hindi niya alam kung anong mayroon sa pamilya ni Adam at parang halos isubo na sa kanya, patulan niya lang ito. Tumikim si Adam, kaya napatingin siya rito. Hindi ko naman itatanggi na mahilig akong lumandi nun. Pero ngayon, mukhang gusto ko nang lumandi sa isang babae lang. Napapalakpak naman si Lola Marem. Iho, yan ang pinakatamang desisyon na ginawa mo. Susuportahan ka namin, apo. Tumango naman din si Maring. Mukhang mas matanda sa kanya ng ilang taon ang binata at talagang nasa tamang edad na para mag-asawa. Pero sigurado naman si Maring na hindi siya ang tipo ni Adam. Talagang trip lang nitong mang-asar. Tita, parang ang dami naman po nitong damit na to. Isang gabi lang po ako kaya isang pares lang po ng damit ang hinihiram ko. Sabi niya sa tita ni Adam. Umiling naman ito. Anong hiram? Sa'yo lahat ng yan. Nagpabili na si Mama sa personal shopper niya. Kahit iuwi mo, pwedeng-pwede. Tinitigan niya ang mga mahal at nagagandahang damit. Parang may humahaplos sa puso ni Maring. Bigla niyang naalala ang kanyang ina na tuwing uuwi, may mga dalang damit para sa kanya na binili nito sa Tiangge. Kahit simple, masayang-masaya na si Maring noon. Malungkot na lang siyang napangiti. Kung nananatili pang buhay ang kanyang mama, baka kahit papaano, hindi masakit ang pag-iwan sa kanya ni Glenn. Alam niya kasing pwedeng takbuhan ang nanay niya kapag nasasaktan siya o may mga dinadamdam na problema. So, ibig sabihin, wala ka ng mga magulang? Tanong ng tita ni Adam. Tumango naman siya. Opo, sa bahay po. Kaibigan ko lang po na si Gina kasama ko. Hindi rin po ako nag-aral sa college kasi medyo tamad po ako mag-aral. Pero iniisip ko pa rin naman pong mag-aral. Sa ngayon lang po, mas inuuna ko po munang maging tendera ng mga isda sa palengke. Yun din po kasi ang kabuhayang naiwan ng pumanaw kong ina. Napangiti ang tita ni Adam at hinaplos ang kanyang buhok. Pareho pala kayo ni Adam. Dalaga pa lang ako na wala ng kuya ko. Silang dalawa ng asawa niya, kaya naiwan din si Adam mag-isa. Pero dahil kinamamat pa pa, may nag-aruga pa rin naman sa kanya. Isa pa, tinuring namin siyang anak ng asawa ko dahil wala naman kaming sariling anak. Napangiti naman si Maring. Maswerte pa rin po pala si Adam kung ganon. Nauli naman po siya, marami pa rin pong naiwan na nagmamahal sa kanya. Sa akin po kasi, hindi rin po kasi namin kasundo ang mga kamag-anak namin. Kaya nang namatay po ang tatay at nanay ko, ilan na lang po ang may pakialam sa akin. Hinawakan ng tita ni Adam ang kanyang kamay at marahang hinaplos iyon. Pwede ka rito sa amin. Maring, palagi kang welcome dito. Pwede mo rin kami ituring na pamilya mo. Napangiti naman si Maring. Maraming salamat po. Napakabait niyo po kaya po siguro pinagpapala ang pamilya ninyo. Hindi rin po kayo matapobre katulad ng ibang mayayaman. Of course, mas mahalaga pa rin ang pagkatao kaysa sa kahit na anong kayamanan, Maring. Ganyan ang paniniwala ng pamilya namin. Nakangiting sabi ng tita ni Adam. Pagkatapos nilang mag-usap, hinayaan na lang siyang makahiga ng tita ni Adam. Maaga pa rin kasi talaga siya bukas. Yun nga lang, hindi naman siya makatulog. Kahit gaano kaganda ang silid at kalambot ang kama, hindi pa rin siya makatulog. Naiisip niya pa rin ang paulit-ulit ang ginawa sa kanyang panloloko ni Glenn. Nang hindi niya nakayanin, bumangon na si Maring. Maring, ano ba? Matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Huwag mo nang isipin ang manlolokong yon. Napabuntong hininga siya at tumingin sa orasan. Alauna na ng umaga. Ihahatid naman ako hanggang sa amin. Mukhang sa biyahe na lang ako makakatulog nito. Lumabas na muna siya sa balcony at tinanaw ang garden. Ang ganda ng bahay na to. Akala ko kapag malaki hindi masaya. Pero ang mga nakatira dito, mababait, masasaya at mga positibo. Siguro, ngayong ako na lang mag-isa, magpapatayo ako ng bahay na malaki tapos malapit sa dagat.
Nagulat si Maring nang may narinig siyang halakhak mula sa kanyang gilid. Paglingon niya, nagulat siya nang makita si Adam. Wala itong suot na damit habang nakapajama. Nakasandal ito sa railings paharap sa kanya. Gusto mo ng bahay malapit sa beach? Tanong pa nito at mas lalong lumapit. Hindi niya pinansin ang tanong nito. Bakit ka ba hubad? Kagagaling mo lang sa ospital ah. Huwag kang maghubad sa labas. Baka magkasakit ka na naman. Ngiti-ngiti naman ang binata. Nag-aalala ka na baka magkasakit ako? Tumango naman si Maring. Oo, alam mo, macho ka pero sakitin ka pala. Dapat umiinom ka din ng vitamins at kumakain ng tama. Dapat natutulog ka din ng maayos. Anong oras na? Bakit hindi ka pa natutulog? Ibinalik ng binata ang tanong sa kanya. Ikaw, bakit hindi ka patulog? Napabuntong hininga si Maring. Naninibago lang. Saka, naiisip ko pa rin ang nangyari sa amin ni Glenn. Huwag mo nang isipin yon. Manloloko siya. Mabuti na lang hiwalay na kayo. At least, may ibang taong kayang magmahal sa'yo ng tama. Sabi pa ni Adam. Napalingon siya sa binata. Sino naman? Saka ayoko munang mag-boyfriend. Baka maging rebound ko lang. Ayoko namang maghanap ng ibang tao para maging panakipbutas ko lang. Tumawa naman si Adam at bubulong-bulong. As if papayag naman ako. Ha? Ano yon? Tanong ni Maring. Ngumisi naman ang binata. Mas madali kang makaka-move on kung maghahanap ka ng taong mas kaya kang pahalagahan. Mas kayang higitan ang mga nagawa ng unggoy na yun sa'yo. Tumawa na lang si Maring. Hindi niya muna naiisip magkaroon ng boyfriend. Naniniwala siya na ang pag-ibig dumadating sa hindi inaasahang panahon. Kaya kung may tao man para sa kanya, hihintayin niya na lang. Hindi alam ni Maring kung gaano siya katagal na mag-move on. Pero isa lang ang sigurado. Hindi niya hahayaan na manatili sa panghabang buhay na sakit na dinulot sa kanya ni Glenn. Hindi siya sigurado kung kailan, pero batid niyang magmamahal ulit siya. Gusto mo ng ice cream? Biglang tanong ni Adam. Ngumiti naman siya. Sige ba? Bumaba na nga sila para mag-ice cream. Nag-usap sila hanggang alas 4 ng umaga. Nagpalitan na rin sila ng numbers sa isa't isa. Nawala na sila ng oras para matulog. Kaya nang muli silang magkita pagsapit ng umaga para ihatid na siya, pareho na lang silang natawa. Lalim ng eye bags mo. Natatawang sabi ni Adam. Humalakak din si Maring. Sa'yo rin. Sasama sa paghatid sa kanya si Adam. Ayaw niya sana pero nagpumilit pa rin ang binata. Kaya sa biyahe, wala silang ibang ginawa kundi ang matulog lang. Nang makauwi, nagpaalam na rin naman siya sa binata. Nagpasalamat siya ng ilang beses bago umalis ang mga ito. Hoy! Friend, sino yun? Ang gwapo ah! Sambit ni Gina at hinabol ng tingin ang papaalis na sasakyan. Huminga na lang siya ng malalim. Tumulong lang sa akin sa Maynila at ang dahilan kung bakit naging chismis sa palengke na mabaho ang kiki ko. Nanlaki ang mga mata ni Gina. Ano? Siya yun? Tapos, nagtagpo pang mga landas niyo sa Maynila? Hindi kaya kayo talagang soulmate? Natawa na lang si Maring. Hindi kami bagay ni Adam. Sobrang yaman nun. May mga babaeng mas mayayaman, mas may class at mas magaganda kaysa sa akin ang nababagay kay Adam. At hindi ako yon. Isa pa, hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa sa akin ni Glenn. Bigla namang bumaha ang inis sa mukha ni Gina. Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko. Halika nga sa loob. Magkwentuhan tayo sa ginawa ng walang hiya mong ex. Nanggigigil pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Pumasok na nga sila sa bahay. Nagkukwentuhan lang silang magkaibigan habang nagpapaantok na siya. Mabuti na lang talaga at may isa siyang kaibigan na nasasaktan din para sa kanya at handa rin makinig sa lahat ng mga hinaing niya. Sa mga lumipas na araw, nagpatuloy na lang sa dating routine ang buhay ni Maring. Muli siyang nagtrabaho sa palengke. Tinatawanan na lang ang chismis sa kanya na mabaho ang pagkababae niya. Mahirap din naman kasing ipaliwanag sa mga tao iyon. Ano ba naman yan, friend? Paano ba matigil ang chismis sa'yo? Tanong ni Gina. Paano ka maliligawan ng mga lalaki rito sa atin? Parang simula nang kumalat ang chismis tungkol sa'yo. Wala nang masyadong lumalapit kahit ang ganda-ganda mo. Napanguso naman si Maring. Anong magagawa ko? Hindi ko naman pwedeng ipaamoy isa-isa sa kanilang kiki ko. Hindi to sobrang baho katulad ng inaasahan nila. Sa kahiyaan mo na. Ayoko rin namang maligawan muna. Problema lang ang mga lalaki. Kapag wala talaga dito, sa ibang lugar ako maghahanap ng mapapangasawa.
Tumawa naman ang kanyang kaibigan. Oo, tama. Lipat ka sa malayong lugar para lang maghanap ng mapapangasawa. Pagkatapos, magpa-mysterious ka para ma-curious sila sa'yo. Malakas silang tumawa ng kanyang kaibigan habang naglalakad pa uwi. Yun nga lang, halos mapatalon siya sa gulat nang makita ang isang sasakyan sa tapat ng bahay nila. Nanlaki ang mga mata ni Maring nang makita si Adam. Oh, Adam, anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong at nilapitan agad ang binata. Napalunok si Adam. Hindi ka masyadong nagre-reply sa mga text ko. Ah, sorry. Iniisip ko rin kasi na busy ka saka mas matanda ka sa akin. Alam mo na, kapag mga katulad mo, hindi ko iniisip na gusto mo ang mga text-text. Peke siyang tumawa. Napakagatlabi naman ang binata. Akala ko, ikaw ang mahilig kasi hindi rin ako mahilig. Pero pinilit ko ang sarili ko. Akala ko kasi magre-reply ka. Kasi sabi mo mahilig ka nga na may ka-textmate. Tumango naman agad si Gina na nakisali na sa usapan. Oo, mahilig yan sa ka-textmate. Minsan inaabot yan hanggang madaling araw. Madali ring mahulog ang feelings kapag may ka-textmate. Biglang nagdiwanag ang mukha ni Adam. Talaga? Nahuhulog? You mean, nagkakaroon ng feeling si Maring? Kumunot naman ang noo ni Maring. Unang-una, hindi niya alam kung bakit nandoon ang presensya ni Adam. Pangalawa, hindi niya alam kung bakit tila ang sama ng loob ng binata dahil lamang hindi siya nagre-reply. Nagawa talaga siyang puntahan sa kanyang tinitirhan. At pangatlo, hindi niya maintindihan kung bakit gusto nitong maging ka-textmate siya. Nire-respeto niya lang naman ang privacy at pagiging busy ni Adam. Alam niya rin naman kasi na ang mga mayayamang katulad ng binata parang wala ng panahon para magbabad pa sa cellphone. Ayokong mag-reply sa'yo dahil ayoko namang makaistorbo. Hindi ba working ka na? Ayokong makaistorbo sa trabaho mo. Nag-aalalang sabi ni Maring. Umiling naman si Adam. Hindi ka naman nakakaistorbo. Isa pa, nakalive ako sa trabaho. Binigyan kasi ako ng panahon ng pamilya ko. May kailangan kasi akong gawin. Ah, ano bang gagawin mo? Dito ka ba may agenda kaya ka nandito? Curious niyang tanong kay Adam. Matamang tumingin sa kanyang binata. May agenda ako. Maliligaw sana ako. Oh? Talaga? Kanino naman? Nakangiti niya pang tanong. Humakbang palapit sa kanya ang binata, sabay haplos sa kanyang pisngi. Sa'yo sana, Maring. Pwede ba? Malakas na napatili si Gina. Samantala, natulala na lang si Maring. Hindi siya makapaniwala na liligawan siya ni Adam. Kung tutuusin, para lang silang estranghero sa isa't isa. Pangit pa ng kanilang unang pagtatagpo, kaya hindi niya maintindihan kung bakit gusto siyang ligawan ng binata. Napaatras agad si Maring. Anong diligawan? Sira ulo ka ba? Hindi ka ba natatakot? Alam mong kagagaling ko lang sa breakup, diba? Paano kung gawin lang kitang panakip butas? Ngumiti naman si Adam. Hindi ako natatakot dahil confident akong kaya kong higitan ng ex mo. Hindi mo na siya maaalala. Kapag titingin ka sa akin, kahit dumilang sa mukha ni Glenn, hindi mo makikita. Isa pa, kung hindi agad ako kikilos, mas nakakatakot yon. Paano kung may ibang dumiskarte sa'yo at maunahan ako? Paano na ako? Kumunot ang kanyang noo. Bakit mo naman ako magugustuhan? Hindi mo naman ako sobrang kilala. Pwede naman kitang kilalanin habang nandito ako at naliligaw sa'yo. Hindi ko sasayangin ang panahon na to. Baka may ibang umaligid sa'yo at magsisi lang ako dahil naghintay pa ako. Nakangiting sabi ni Adam. Napairap naman si Maring. Adam, walang aaligid sa akin dito. Alam mo bang chismis sa akin sa lugar namin? Lalo na dun sa palengke. Ang alam ng lahat, kahit maganda ako, mabaho ang kiki ko. Alam mo kung bakit kumalat ang chismis na yon, ha? Napasinghap naman ang binata. Anong ibig mong sabihin? Napailing na lang si Maring. Alam mo, ang sarap mong bunutan ng buhok. Ikaw ang may dahilan. Bago ka mahimatay sa harap ko, sinabihan mo ba namang mabaho ang kiki ko? Maduwal-duwal ka pa. Tapos nahimatay ka pa. Kaya yun na. Kumalat ng amoy ng kiki ni Maring sa lugar na to. Kaya sabihin mo, sino pang aaligid na lalaki sa akin? Hustisya naman. May natural scent ang flowers ng mga babae. Pero yung sa akin, confident naman ako na hindi masangsang ang amoy. Laglag na lang ang panga ni Adam. Napailing na lang si Maring, dismayado na hanggang ngayon nakadikit pa rin sa kanya ang chismis na yon. Medyo naiinis na nga siya kapag naririnig niya.
Isa pa, hindi na siya mahihiyang i-open kay Adam ang isyong yon dahil ito din naman ang nagsimula kung bakit siya pinag-uusapan. Maya-maya bigla na lang malakas na tumawa si Adam. Ayokong may ganyang chismis sa'yo. Pero hindi ko mapigilang maisip na good thing para sa akin. Ibig sabihin, walang lalapit na ibang lalaki sa'yo kundi ako lang. Humulukip-kip naman si Maring. Aalis ako rito kung ganon. Kapag trip ko na nga mag-asawa, sa ibang lugar ako pupunta. Doon ako maghahanap ng asawa na hindi alam ang chismis sa akin dito. Nawala naman ang ngiti ni Adam. Hindi ka pwedeng umalis dito. Dito ka lumaki kaya dito rin kita liligawan. Aalis ka dito pero sisiguraduhin kong girlfriend na kita. Napasinghap na lang si Maring. Manliligaw? Ayoko, bakit ka manliligaw? Sige nga, paano kung manligaw dito? Saan ka nakatira? Sige nga, paano ka manliligaw dito? Saan ka titira? Sa inyo, mangungupahan ako. Sabi pa ni Adam. Ngumiti naman agad ang kaibigan niya na mukha na siyang binubugaw. Pwede ka sa kwarto ko, Adam. Sa boyfriend ko naman talaga ako natutulog ngayon. Hindi ko lang maiwan tong si Maring kasi broken-hearted at mag-isa sa bahay. Pero ngayong nandito ka, doon ka na lang. Alagaan mong best friend ko Ikaw nang bahala. Kaya mo yan. Gina. Pinandilata niya ng mga mata ang kanyang kaibigan. Friend, huwag ka na magpakipot. Hindi mo na kailangan lumipat ng ibang lugar. Nandyan ang grasya. Tatanggi ka pa ba? Magpaligaw ka na. Natatawang sabi ni Gina. Wala siyang magawa nang iwan siya ni Gina. Matagal na naman talaga na layas ng layas ang kanyang best friend dahil gusto nang makipag-live-in sa boyfriend nitong malapit ng mapangasawa. Ngayong nakahanap na ito ng dahilan, yun at iniwan na siya sa manliligaw niyang bigla na lang sumusulpot na parang kabute. Ikaw lang ang nakita kong manliligaw na kasamang nililigawan sa bahay. May bayad upa mo rito, 50,000 a month. Hamon niya sa binata. Tumango naman ito. Sige, magbabayad na ako ng advance for 10 years. Nanlaki naman ang mga mata ni Maring. Joke lang. At anong 10 years? Siraulo ka ba? 10 taon? Baka may asawa na ako niyan. Hindi ka pwede dito. Ngumiti naman ang binata. Okay lang. Ako naman ang magiging asawa mo. Saka kapag naging asawa mo na ako, ang pera ko, pera mo na rin. Kahit ano, pwede mong gawin. Basta, huwag ka na maghahanap ng iba. Tinarayan niya naman ang binata. Anong klaseng mga salita yan? Hindi nga kita pinapayagang manligaw, tapos sa utak mo, mag-asawa na tayong dalawa? Grabe namang imagination yan. Imagination mong limit. Mahina na lang tumawa si Adam at bigla na lang siyang hinila sa kama nito kaya napatili siya. Namiss kita. Sana pala nang hinatid kita. Nanatili na lang ako dito. Namiss lang kita sa bahay. Isang araw ka lang naman nagstay. Parang paghabang buhay ng bakas mo ron. Hinampas niyang dibdib nito at nagmamadaling tumayo. Huwag kang ang nanghihila ng basta-basta. Saka bakit mo ba ako gusto? Huwag mong sabihin gusto mo ako dahil naamoy mo na masangsang ang kiki ko. For the record lang ng araw na yon, hindi ko sinasadyang nabuhusan ng sarili ko ng malansang tubig. Hindi na ako nagpalit. Malay ko ba namang mahuhulog ka? Yan pang mismong mukha mo sa pagkababae ko. Humalakhak naman si Adam. Paamoy na nga ulit kasi. Halika rito. Patunayan mo kung nagkamali ako ng amoy o hindi. Mahina niya itong sinabunutan. Halos sakali niya ang binata. Sobrang galing ni Adam pitikin kung saan siya banda maiinis. Gayunpaman, natagpuan na lang din ni Maring ang kanyang sarili na natatawa sa mga pabirong hirit ni Adam. Kinabukasan, sobrang daming energy ng binata para kulitin siya. Umagang-umaga, may hinanda na agad itong breakfast para sa kanya. May maliit pang flower bouquet. Wala pa siyang mumugat hilamos. Samantala, parang Adonis na bumabalang sa lupa si Adam. Kahit na nakapajama lang, parang kapag lumabas sa bahay, lalapitan agad ng mga babae. Magdamit ka nga. Hoy, ako ang landlady mo dito ha. Isa sa mga rule ko, bawal ang maghubad kung hindi sa kwarto. Namimihasa kang paggalagala rito ng nakhubad. Sermo niya rito. Bubulong-bulong naman si Adam. Sus, sabihin mo lang na distracted ka. Siguro, ilang araw lang, maakit ka na sa akin. Sinamaan niya ito ng tingin. Kayabangan mo talaga. Pagkatapos nito, dito ka lang aalis ako. Pupunta ako sa palengke. Kailangan kong kumayod para may kita. Napangiti naman si Adam.
Sasama ako. Ikaw ang nililigawan ko, hindi ang bahay mo. Kaya kung nasan ka, nandun din ako. Ano ka? Buntot ko? Tanong pa ni Maring. Tumawa lang si Adam at hindi na sumagot. Dahil masyadong makulit, talagang sumama na si Adam. Natatawa na lang siya dahil hindi naman sanay ang binata sa ganoong buhay. Pero sinusubukan nito. Tinuruan niya pang magkaliskis ng mga tinda niyang buhay na tilapia. Maring, ayoko. Naawa ako. Mahinang sabi ni Adam. Kumunot ang noo ni Maring. Baliw, may bumibili. Huwag kang ano dyan. Alam ko kumakain ka rin ng tilapia. Pinukpok niya ang ulo ng tilapia at kinaliskisan. Natawa na lang siya habang nakatitig sa aquarium si Adam. Kinakausap pa at nagsasorry dahil magiging laman siya ng mga tao. Napailing na lang si Maring. Hoy, Maring, sino yung kasama mong gwapo? Tanong ni Soleng sa kanya na nagtitinda ng gulay roon. Kumunot ang noo ni Maring. Ang lain ng gulay na tindahan mo, nandito ka? Lumayas ka nga rito. Nakakita ka lang ng pogi. Wow, ganda ka? Naiinis na tanong ni Soleng. Ang damot-damot mo. Bakit? Sa'yo ba si Pogi? Hindi kayo bagay. Mabaho ang pechay mo. Eh ako, maganda na, mabango pa. Winisikan ni Maring ng malansang tubig si Soleng. Okay lang na mabaho. At least, itong bulaklak ko, hindi para sa lahat. Hindi siya nakikipagtalo. Pero simula nang kumalat ang chismis tungkol sa kanya, kauna-unahang nagpakalat ng chismis, walang iba kundi si Soleng. Alam niya namang inggit na inggit sa kanyang dalaga, lalo na at siyang apple of the eye ng mga kalalakihan dati. Kaya nang magkaroon ng fake news tungkol kay Maring, kulang na lang ay ipangalandakan sa buong mundo. Pinigilan siya ni Adam. Huwag ka nang makipag-away. Hindi naman ako maaagaw. Masama niya itong tiningnan. Umuwi ka na nga sa inyo? Maring, malambing na usal pa ni Adam. Maya-maya naman umalis na si Soleng. Kung hindi pa umalis ang dalaga, babatohin niya talaga ito ng mga isda. Wala na kasi itong ibang ginawa kundi siraan siya sa lahat ng mga tao sa lugar nila. Kung makapagpakalat pa ng chismis, para rin namang ikagaganda ng pagkatao nito iyon. Malandi ka, bintang niya kay Adam. Umawang naman ang bibig ng binata at napahalakhak pa. Ha? Maring, wala akong ginagawa. Hindi ko nga kilala yon. Isa pa, nagsiselos ka ba? May nararamdaman ka na para sa akin? Naiinis naman siyang lumayo sa binata. Hindi niya naman maitatanggi. Hindi naman mahirap magustuhan si Adam. Kahit pangit ang una nilang pagkikita, napatunayan niyang mabait ito. Walang lalaki ang magtsatsagang bumalik, manirahan ng simple at sumama sa kanya sa pagtitinda ng isda. Kahit si Glenn, hindi yon ginawa para sa kanya. Ang nakakamangha pa, hindi naman sanay si Adam sa mahirap na buhay. At kahit isang beses, hindi niya ito nakitang naartihan sa kahit na ano. Naliligaw na ako Nakangiting sabi ni Adam. Pinapaalala ko lang. Anytime, pwede mo na akong sagutin. Sabihin mo lang. Hindi niya nalang sinagot iyon. Natatakot si Maring. Hindi naman sa dahil nagpapakipot siya. Walang dahilan para hindi sagutin si Adam sa panliligaw nito. Natatakot lang siya na baka masaktan niya ang binata. Hindi pa naman kasi siya sigurado kung talaga bang nakalimutan niya na ng tuluyan si Glenn. Kapag naalala niya si Glenn, may kirot pa rin naman, pero hindi niya nalang masyadong naiisip dahil dinadamayan siya ni Gina. Bukod doon, may iba na rin namang nagpapasaya sa kanya at alam niyang hindi niya maitatangging si Adam iyon. Patuloy lang siyang niligawan ng binata. Mas madalas pang mang-asar pero sa bandang huli, sinusuyo rin naman siya. Kung ano-anong ginawa ni Adam para lang magpapansin sa kanya. Minsan, naabutan niya itong may katawagan sa cellphone. Mukhang hinahanap na sa trabaho. Kaya kapag walang choice, dinadala na lang ni Adam ang trabaho sa bahay nila. Kaya kapag walang choice, dinadala na lang ni Adam ang trabaho sa bahay niya. Kapag mga ganoong pagkakataon, binibigyan niya ito ng space para makapagtrabaho. Busy din naman kasi siya, lalo na at may balak siyang pumasok sa kolehiyo. Naging maayos naman ang mga lumipas na buwan. Kaunting panahon na lang malapit niya nang sagutin ang binata. Subalit sa sayang nararamdaman ni Maring, may isang taong magbabalik mula sa nakaraan. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Maring. Namamaga ang mga mata ni Glenn. Maring, please, bumalik ka na. Sorry sa lahat. Kumunot ang noo niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Ilang buwan ang lumipas, naka-move on na ako. Bakit nandito ka pa?
Umiling si Glenn at may lumandas na mga luha. Maring, hindi ko anak yung bata. Hindi ko anak ang anak ni Karen. Ngayon ko lang nalaman. Please, makipagbalikan ka na sa akin. Miss na kita. Mahal pa rin kita. Glenn, ano ba? Bitiwan mo ako. Pilit niya itong tinutulak. Tama na. Ayoko na. Sige, sabihin na natin na hindi mo anak ang anak ni Karen. Pero the fact na pinatulan mo pa rin siya, may nangyari pa rin sa inyo. Nangloko ka pa rin. At hindi kita mapapatawa doon. Okay na ako. Naka-move on na ako kaya mag-move on ka na rin. Maya-maya, biglang lumabas si Adam sa bahay. Napasingap si Maring nang makitang basang-basa ang buhok at katawan nito. Nakatapis pa ng towel. Hindi siya pangmang para hindi malaman ang gusto nitong iparating kay Glenn. Mukhang magsisimula na naman ang gulo si Adam. Love, halika na. Ang tagal mo naman. Naiinip na ako. Sabi ko, sabay tayong maliligo. Nangaakit na sabi ni Adam at may paghawak pa sa bewang niya. Hindi na siya nakapagsalita. Nakaawang na lang ang bibig niya. Kung hindi niya madaling naisuko kay Glenn ang sarili niya noon, parang kay Adam, isang hawak lang ay bibigay na siya kaagad. Dahil sa ginawa ni Adam, walang ibang nagawa si Glenn kundi ang umalis. Mukhang naipamukha na rito na talagang nakamove on na siya. Nang makaalis si Glenn, ngiti-ngiti naman sa kanya si Adam. Makikipagbalikan ka pa ron? Umiling naman siya, natameme sa kagwapuhan nito. Hindi na. Tumawa naman ang binata. Mabuti naman. Napalunok si Maring. Oo na. Natigilan naman agad si Adam. Anong oo na? Sinasagot mo na ako. Grabe, bakit ngayon lang? Dapat pala, matagal na akong nagtawel lang sa harap mo para sinagot mo ako agad. Humalakak naman si Maring. Baliw ka? Anong tingin mo sa akin? Takam na takam sa'yo? Magbihis ka na nga ron. Kadiri ka. Makita ka ng mga kapitbahay ko. Mahiya ka nga. Papasok na sana siya pero bigla siyang hinila ni Adam. Teka lang, sabihin mo muna. Ang ano na naman? Napatingin ito sa mga labi niya. Na mahal mo ko. Napangiti si Maring. Mahal kita. Salamat sa efforts mo. Tama ka nga. Nahigitan mo talaga si Glenn. Hindi ko alam kung paano mo ginawa. Pero parang nabura mo lahat ng pinagsamahan namin ng ex-boyfriend ko sa loob ng 5 taon. Kahit saglit na panahon lang. Wala akong ibang maisip kundi ikaw na lang. Napangiti si Adam. Alam mo kung bakit? Kasi naniniwala ako sa tadhana. Tayong para sa isa't isa. Ngayong sinagot mo na ako. Hindi na kita pakakawalan pa. Niyakap niyang binata kahit basa pa ito. Nagtawanan na lang sila. Simula ng araw na yon, naging magkasintahan na nga sila. 1 taon pagkatapos ng kanilang relasyon, nagpakasal na rin naman sila ni Adam. Doon siya tumira kasama ng pamilya nito para tumahimik na rin ang buhay ni Maring sa mga chismis sa kanya. Parang mabilis ang lahat pero sigurado naman siya na hanggang dulo, si Adam pa rin ang lalaki na para sa kanya. Anong suot mo? Nakangising tanong nito. Mahina naman siyang tumawa. Wala akong panty. Tumawa naman ng malakas si Adam at bigla na lang siyang bahagyang hinagi sa kama. Maghuhubad na sana ito nang biglang may pumasok sa kwarto nila. Mama! Papa! Bulalas ng panganay nila at nakasunod pang 2 nilang anak. Dito po kami matutulog Natatawa namang tumayo si Maring. Pumunta siya sa banyo at nagsuot ng panty at pajama. Nang lumabas siya, nakahiga na ang mga anak nila sa gitna. Nakita niya namang frustrated ang asawa niyang si Adam. Tumulong na kayo mga anak. Sabi na lang ni Adam. Umusog kayo, hihiga ng mama nyo. Hinalikan niya ang kanyang mag-aama. Good night sa inyong lahat. Han, sa ibang araw na lang Mabigat ang buntong hininga ni Adam pero natawa na lang din. Niyakap nito ang mga anak nila at kiniliti. Sa halip na makatulog, napuno ng tawanan ang kanilang silid. Kontento na sa buhay si Maring. Maaga siyang naulila pero binigyan naman siya ni Adam ng malaking pamilya. Hindi niya rito unang naisip bumuo ng future, subalit masaya pa rin siya dahil mas higit pa pala sa plano niya ang plano ng Diyos para sa kanila ni Adam. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga pag-ibig sa buhay natin na nagtatagal pero hindi nananatili. At mayroon namang pag-ibig na biglang dumarating pero pangmatagalan. Kaya kapag nasaktan tayo, matuto pa rin sana tayo na magmahal ulit. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.
Maraming salamat po.